niya, John 2:13-16, nung makita niya ang mga, nagtitinda, 'no? Basahin ko lang po, John 2:13-16. Sabi po dun, "At malapit na ang Paskwa," yung Passover po ng mga Hudyo, "at umahon si Jesus sa Jerusalem. 14, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamamalit ng salapi na nangakaupo. 15, at ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid, itinaboy niyang lahat sa templo, ang mga tupa at gayon din ang mga baka. At ibinuhubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. 16, at sa nga nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal." Amen. Kung makikita po natin dito, 'no, ang Panginoong Hesus mismo ay nagalit, 'no? Kaya paano pong sasabihin niya na dito sa, sermon niya sa bundok, na kapag ikaw ay napuot o nagalit, kasalanan, 'no? Katumbas daw ng pagpatay, para ka na ring pumatay, 'no? At matatandaan natin ang Panginoong Hesus hindi siya nagkasala kahit siya ay nagalit. Bakit po? Kasi nakita po natin na nagalit man ang Panginoong Hesus, 'no, pero hindi, yung galit ay hindi niya itinanim sa puso, 'no? Hindi niya pinatagal, 'no? At kumbaga yung galit niya ay may basehan kung bakit siya nagalit, 'no? Um, Hindi siya nagkasala kasi yung galit niya hindi nga po yung galit na puwedeng makasakit ng tao, dahil nakita natin wala naman siyang sinaktan, 'no? Ang ginawa lang po niya ay, ginulo niya, itinaboy niya, pinaalis niya yung mga tao dun. Kasi nga iyon ay bahay-sambahan at hindi po bahay kalakal, na po, na nasa lugar po ang kanyang galit. So, gano'n po ang sinasabing, puwede tayong magalit, 'no? Kaya lang po ang sinasabi, huwag tayong magtatanim ng galit sa ating puso, 'no? Hindi dapat natin pagtagalin yung galit. Mhm. Ah, Kasi 'pag pinagtagal natin 'yan, katulad dun sa ano, 'pag pinagtagal natin, itinanim natin sa puso, lalaki lang 'yan, 'di ba? Kasi nakita natin dito, puwede kang magsalita ng hindi maganda, 'no? 'Pag nagagalit ka, ano na yung lumalabas sa'yo, 'pag tinanim mo sa puso mo, makakasakit ka na ng kapwa mo, 'di ba? Iyon ang, sinasabi ng Panginoon na parang, pagpatay, kasi nakakasakit ka na ng damdamin ng kapwa mo o kaya nasasaktan mo sila ng pisikal kapag sobrang galit, 'no? Iyon po ang ayaw ng Panginoon, 'no? Makikita din natin na sinabi dun sa, Ephesians, na po, dali lang. Sa Ephesians 4:26-27, 'di ba po, sabi dito, "Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala, na huwag lumubog ang araw sa inyong galit." 'No? Iyon po ang sinasabi, magalit daw tayo, ngunit huwag tayong magkasala. Sa 27, "Ni bigyan daan man ang dyablo." 'No po, na huwag daw natin bigyan daan ang dyablo na 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 gamitin yung galit natin. Kaya po dapat hindi talaga natin pinagtatagal. Sabi dito, "Huwag lumubog ang araw sa inyong galit." 'No? Matuto po tayong, ah, magpatawad, 'no? Kung ano man yung, kung nakasakit sa'tin dahil sa ano natin ang galit, 'no? Matuto po tayong magpatawad agad at makipag-ayos dun sa taong, nakaanuhan po natin, yung nakasamaan ba ng loob o nakaaway natin, 'no? Upang hindi po, lumala, 'no? Kasi tandaan po natin, sa puso po nagmumula,
no, yung Can you pass me kasalanan, some no? banana? Sinasabi yan sa Matthew 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, at mga pamumusong, no? So, wag po natin Thank you. ano, kumbaga, yung puso natin, wag natin i-entertain ba, no? Yung galit na kapag itinanim natin sa puso natin, no? Hindi magkakaroon po yan ng ano, kumbaga, hindi magandang resulta na tayo din naman ang masisira, lalo na tayo ay Christian na. Ang testimony natin na po ang maapektuhan. 'Di ba sabi ng Panginoon, magliwanag tayo, 'no? Kaya po, 'wag natin iaano ang galit natin, 'no? Matuto po tayong magpakumbaba at magpatawad. At dun din po sa 1 John 2:9, 'no? 1 John chapter 2 verse 9, na yung napupuot daw po sa kanyang kapwa ay nasa kadiliman pa rin, 'no? Sabi dun, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon, 'no? Kaya po kung tayo ay may galit, 'no, sa puso, sinasabi po ng Panginoon, tanggalin na natin yung galit, 'no? Makipag-ayos po tayo sa taong nakasamaan natin ng loob, 'no? Dun sa sinasabi na ano, sa verse 22 pa rin, na yung nagsabi sa kanya, at ang sino mang nagsabi sa kanyang raka, 'no, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin o sa council, 'no? Ibig pong sabihin ng raka, yung Hebrew po kasi yan, sa English yan po ay worthless, 'no, or empty. Parang ano, yung ano bang, parang stupid, 'no, yung walang alam, yung ano, na kapag sinasabihan daw po natin yung kapwa nating gano'n, hindi maganda, 'no, hindi ayaw ng Panginoon. At yung ulol, yung mga ibang, salita, 'no, na yung fool, sa Greek po ng fool, yan, yung moros, 'no, yung nagsasabi sa ikaw ay foolish, ganyan-ganyan na ano, 'wag daw po natin sabihin yun sa ating kapwa, 'no. Ingatan po natin ang ating mga dila, 'no, kasi, 'pag galit tayo minsan iyan ang ano, yung dila natin talaga, hindi natin nakokontrol. 'Di ba ang hirap nun, nasabi mo na, hindi mo na mababawi, 'no, nakasakit ka na. Kaya po i-control natin yung dila natin. Sabi sa James 3:5-6, sabi dun, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy, at ang dilay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, at pinagningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. So, 'di ba sabi nga po dito sa 22, kapag daw nagsabi tayo ng hindi magagandang salita, mapapasapanganib sa impyerno ng apoy, 'no? Ah, Kaya ingatan po natin yung ating pagsasalita, 'no? Ah, Bilang anak na ng Diyos at, I drink. asin at ilaw I drink. tayo ngayon, 'no, sa mundong Mhm. ito, dapat po, iniingatan na rin natin ang ating mga pagsasalita, 'no? At dun sa verse 23-24, 'no, sabi dito, kaya't kung inihahandog In mo the ang morning. iyong hain sa dambana at dooy maalala mo ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap So ng I feel like dambana I drink ang coffee too. hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. I Makipagkasundo need ka to muna plain sa iyong water. kapatid
at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo In ang 21 iyong days, hain. I told you, right? So, sinasabi po dito ng Panginoon, kung tayo daw po ay naglilingkod, no, sa Panginoon o nananalangin, nagagamit sa mga gawain, bago daw po natin gawin yon, kung may kaalitan tayo o may nakasamaan ng loob, sabi ng Panginoon, ayusin muna natin, no? Kailangan makipagbati muna daw po tayo, no? At bumalik na lang tayo kung ano, kung naayos na natin yung puso natin dun sa mga nakasamaan natin na loob. Kasi tandaan po natin, sabi ng Panginoon, ang puso ang tinitingnan niya na po sa bawat isa sa atin, no? Yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kaya kung meron daw tayong nakasamaan ng loob at kasi yung sinasabi po ng Panginoon dito para sa atin po no, sa mga Christian. Ito po ang sinasabi niya na kayo mananampalataya na, no, anak na kayo ng Diyos, ito yung gagawin niyo, no, para po sa atin 'to. Kaya kung meron tayo o nakasamaan ng loob, makipag-ayos na po tayo, 'no, kasi iyon po ang kalooban ng Panginoon. 'No, kasi sabi sa 1 John 4:20, kung sinasabi ng sino man, "Ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid," ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Totoo naman, 'di ba po? Sabihin mo, mahal mo ang Diyos, 'no, paano mo masasabi kung ang kapwa mo, kinapupuotan mo? Kasi 'di ba dun sa sinabi kanina nung isang ano sa Matthew 22, 'no, 37-40, nakita naman natin kung ano ba yung, utos ng Panginoon, pinakamahalagang utos, 'no, dakilang utos. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang pangalawa, ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, 'no? Um, Kailangan po nating, gawin 'yon bilang anak na ng Diyos kasi ito po ang kanyang kalooban, 'no? Para tayo ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, 'no po? Kaya kailangan makipagbati na po tayo. Ito po yung tinuturo, 'no? Kung meron man tayong kasamaan ng loob, kung meron man po dito sa ngayon, 'no, na kaibigan, pamilya, asawa, anak, 'no, tayo na po ang makipag-ayos, tayo po ang magpakumbaba, 'no? Hindi na po yung katulad ng dati na hindi naman ako ang may kasalanan, hindi naman ako ang may problema. Ah, Sabi po ng Panginoon, magpakumbaba tayo, 'no? Kasi kailangan nating magpatawad at humingi ng tawad, 'no? Kasi sabi ng Panginoon, magpatawad tayo kasi kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Nasa Colossians 3:13 po 'yan, "Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin." So, kailangan po natin talagang magpatawad, na po. At do'n sa verse 25-26, maiksi lang po ang topic natin today, 'no? Ah, Sabi sa 25, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan, hangga't hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Sa iba pong ano 'to, yung katapus-tapusang beles, yung ano yun, sa kaliit-liitang kusing, 'no? So, sinasabi po dito sa verse 25-26 na yun nga po, tayo pong mga Christian, tayo na daw po ang makipagkasundo, lalo na kung ang nakasamaan natin ng loob o ano ay non-believers, 'no? Kasi, ah,
ito po yung sinasabi niya sa verse 25-26, ito po yung bunga kapag matigas ang puso, no? Na pwedeng dahil hindi ka nakipagkasundo, pwedeng daling niya sa hukom, lalo na ay yung pwede kanyang, yun po, ano pa sa hukom, no? Ano niya sa husgado na ganon, na pwede namang kung nagawa mo sana, sinasabi ng Panginoon na makipagkasundo, hindi na aabot doon, no? Wala na yung mademanda ka pa, na ito po yung tinuturo ng Panginoon na pagbabayaran mo sa bilangguan. So, sinasabi po ng Panginoon, tayong mga Christian, tayo na po ang unang makipag-ayos, no? At unang umayos sa gulo o hindi pagkakaunawaan. Tayo po lagi dapat ang magpakumbaba, no? At sabi din sa Romans 12:17-19, wag ng masama Is it boiling? saglit lang po. Ayun po. Naririnig po ako? Hello po? Meron po. Amen Okay ate. po. Sige po. Ito na yung ano ko, last verse sa Romans 12:17-19. Sabi doon, huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. 18, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. No? So, bilang application po, no, sa atin, wag na po natin ano yung galit natin, yung mapuot tayo sa ating kapwa. Wag po natin pagtatagalin, no? Kung may sama ka ng loob, sabi, wag mo nang hayaang lumubog ang araw, no? Na may sama ka pa ng loob sa iyong kapwa. No, kasi nga ito ay magdudulot ng kapahamakan, no? Yun po ang ano, para sa topic natin today. Yun lamang po, mananalangin na lang po ako. Salamat. Hallelujah. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa inihayag mo po na mensahe ngayon sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga turo, Panginoon, na huwag po kami mapuot, magalit sa aming kapwa, Panginoon, na huwag po naming itatanim ito sa aming puso dahil po ito ay magdudulot sa amin ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at sa iyong mga turo. Pinapanalangin ko po na sana po ang bawat isa ay tulungan mo, Panginoon, gayon din po ako na malakaran ang iyong turo, Panginoon, at mai-apply ito sa buhay namin, Panginoon, sa araw-araw. Hindi po madali, Panginoon, pero sa tulong mo po, makakaya po namin. Kami po ang iyong mga anak, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa, gayon din po sa gawain ng Woman of God, Lord. Patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, at tulungan mo po kami na lumalim sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Amen po. Marami pong salamat sa naging daluyan na pagpapala. Tayo po ay dumako sa ating insight. Sino po sa nais pong magbigay ng kanilang mga insight? Open na po.